Nang nakapako sa Jesus doon sa krus ng Kalbaryo, binabayaran niya ang kasalanan ng mga tao. Kaya ibig sabihin nun, napatawad na ang kasalanan ng mga tao. Hallelujah! Yun po ang mabuting balita. Yung ating kasalanan ay bayad na ng ating Panginoong Hesus. Kaya tayo ay napatawad na ng Diyos. Ang kailangan na lang po natin gawin ay angkinin ang kapatawaran sa pamamagitan ni Jesus. Ang kailangan na lang natin gawin ay maniwala sa palatandaan na ang pagkapako ni Jesus sa krus ay para sa kabayaran ng ating mga kasalanan. Kaya tapos na po, napatawad na tayo ng Diyos dahil sa ating Panginoong Jesucristo. Another verse, 1 Timothy chapter 2 verse 6 as supporting verse. Inihandog niya ang kanyang buhay upang tubusin ang lahat mula sa kasalanan. Dito po maliwanag, verse 6, inihandog niya ang kanyang buhay upang tubusin ang lahat mula sa kasalanan. Ang lahat, tubusin ang lahat, tumutukoy sa lahat ng tao. Nang ihandog ni Jesus ang kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo, tinubos niya ang lahat mula sa kasalanan. Ibig sabihin ng mula sa kasalanan ay mula sa kaparusahan ng kasalanan. Tinubos tayo doon ng ating Panginoon. Kaya ang bawat tao sa pamamagitan ng Jesus ay maliligtas. Tinubos na tayo ni Jesus mula sa kasalanan o mula sa kaparusahan ng kasalanan. Ang kailangan na lang natin gawin ay tanggapin ang ating Panginoong Jesus upang yung ginawa ni Jesus na pagtubos sa atin ay matanggap natin. So isa sa dapat nating angkinin, tayo ay napatawad na. Kasi yung sinabi ni Jesus na it is finished, o sinabi ni Jesus na naganap na, ang ibig sabihin nun ay napatawad na ang ating mga kasalanan. So yun po, unang-una. Pangalawa, na ibig sabihin nun ay naligtas na tayo sa kaparusahan ng kasalanan. Nang sabihin ni Jesus na ganap na, ang ibig sabihin ay ang mga tao ay ligtas na sa kaparusahan ng kasalanan. Kailangan na lang nating angkinin, tanggapin si Jesus upang mapasa atin yung kaligtasan na ibinigay ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Sa Roma chapter 5 verse 10, ang sabi ko rito, dati tayo mga kaaway ng Diyos, ngunit tinanggap na niya tayo bilang mga kaibigan sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak. At dahil dito, tiyak na maliligtas tayo sapagkat si Kristo ay buhay. Tiyak na maliligtas tayo. Ang ating kaligtasan ay ginawa ni Jesus nang siya ay ipako sa krus. Kaya nang sabihin ni Jesus na ganap na, nang ibig sabihin na ito ay iniligtas niya na ang tao sa kaparusahan ng kasalanan. Ang kailangan na lang gawin ng tao ay angkinin ang ginawa ni Jesus na pagliligtas. Sampalatayanan ang kaligtasan na ginawa ni Jesus na para sa atin. Tanggapin sa Jesus sa ating buhay upang matanggap natin ang pagliligtas na ginawa niya. Kasi kahit iniligtas na tayo ni Jesus sa krus ng sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus ng Kalbaryo, kung hindi naman tayo sasampalataya sa kanya, kung hindi naman natin siya tatanggapin, kikilalanin bilang tagapagligtas at Panginoon, hindi pa rin mapapasa atin yung kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo. Amen. Kaya napakahalaga ng pag-angkin. Napakahalaga na angkinin natin sa pamamagitan ng pananampalataya yung mga ibinigay ni Jesus para sa atin. Nang ipako si Jesus sa krus, ibinigay niya na ang kaligtasan mula sa kaparusahan ng kasalanan. Ibinigay niya na ang kaligtasan sa kaparusahan ng kasalanan. Tatanggapin na lang natin sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya. Tatanggapin na lang natin sa pamamagitan ng pagkilala sa ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. So, ayun yung pangalawang ibig sabihin ng naganap na. Iniligtas na ni Jesus sa kaparusahan ng kasalanan ang mga tao. Paniwalaan na lang po natin. Angkinin na lang po natin. At maging mapagpasalamat tayo sa ginawa ng ating Panginoong Hesus. Pangatlo na ibig sabihin ng sinabi ni Jesus na naganap na, ang ibig sabihin nun ay ang mga tao ay ginawa ng matuwid sa paningin ng Diyos.
ginawa ng matuwid sa harap ng Diyos. Nang si Jesus ay ipako sa krus, binayaran ng kasalanan ng mga tao. Therefore, ang mga tao na sumasampalataya kay Jesus ay nagiging ganap, nagiging matuwid, nagiging kaaya-aya sa paningin ng Diyos dahil sa ating Panginoong Jesucristo. So, yun po yung pangatlong ibig sabihin ng sinabi ni Jesus sa krus, naganap na, ang ibig sabihin, ang mga tao ay inari ng matuwid sa pamamagitan ni Jesus. Inari ng ganap sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. At yun, tinatanggap natin yung kapag tayo ay sumampalataya sa ating Panginoong Jesus. Ikalawang Korinto chapter 5 verse 21, nasabi dito, hindi nagkasala si Kristo, ngunit dahil sa atin, siya'y itinuring na makasalanan upang sa pamamagitan niya ay maging matuwid tayo sa harap ng Diyos. Sa pamamagitan niya ay maging matuwid tayo sa harapan ng Diyos. Sabi ng Biblia, tayo ay naging matuwid sa harapan ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya, bakit po sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo? Sapagkat si Jesucristo ang napako sa krus. Si Jesucristo ang nagbayad ng ating mga kasalanan. Si Jesus Christ na hindi nagkasala ay pinako sa krus upang ang kanyang katuwiran ay mapasa atin. Ang ating kasalanan ay ibinuo sa kanya. Siya ay pinakong kagaya ng makasalanan upang ang kanyang katuwiran ay matanggap natin sa pamamagitan ng pananampalataya sa kanya. Kaya, nang sabihin na Jesus, naganap na, ang ibig niyang sabihin, ang mga tao ay maaari ng ariing matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus.